Sa ngalan ni Ginoong Reiner, pumapayag ka bang laktawan ang pagbasa ng reklamo at pagpapaliwanag ng mga karapatan, kabilang ang mga karapatan ng mga kasapi at veterano ng sandatahang lakas, at maghain ng plea na hindi guilty, itinatanggi ang lahat ng espesyal na paratang, dagdag na parusa at mga kaso ng baril? Opo, sir. Isang plea na hindi guilty ang inilalagay sa ngalan ni Ginoong Reiner. Si Nick Reiner ay unang nakita sa korte sa kamera mula nang maaresto. Nagplead ng not guilty sa pagpatay sa kanyang mga magulang at mukhang payat at kalbo sa uniforme ng bilangguan. Mas nakakagulat kaysa sa itsura niya ang kaso dahil posibleng mahatulan ng kamatayan si Reiner kung itutuloy ng mga piskal ang parusang ito. Nagbigay ba ang araw na ito ng ideya kung saan papunta ang depensa niya? Narito si Benchu, abogado ni Johnny Depp, para talakayin ang high-profile na kasong pinagtagpo ng Hollywood at korte. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Malaking araw ngayon sa nagpapatuloy na legal na kwento ni Nick Reiner. Matagal nang inaabangan ang arraignment na ito, kung saan nitong Lunes, humarap si Nick Reiner, akusadong double murderer, sa korte ng Los Angeles County para sa kanyang opisyal na arraignment. Naantala na dati ang mga kaso ng first-degree murder na may special circumstances sa pagpatay kina Rob Reiner, kilalang direktor, at asawa niyang si Michelle noong Disyembre 14. Hindi ito ang unang beses na humarap si Reiner sa korte mula nang maaresto siya. May mga court sketches na lumabas nung una niyang pagharap sa korte noong Disyembre at taunang arraignment noong Enero. Pero hindi pinayagan ang mga kamera na ipakita si Reiner sa korte hanggang ngayon para sa kanyang opisyal na arraignment na muli ay nagmamarka ng malaking pagbabago sa kasong ito na talaga namang kakilakilabot. Tandaan, nahaharap siya sa dalawang kaso ng first-degree murder, may special circumstance ng maramihang pagpatay at paggamit ng nakamamatay na sandata, isang kutsilyo. Kung itutuloy ng mga piskal ang parusang kamatayan sa kasong ito, mahalaga ang mga special circumstance bilang basehan. Kung mapatunayang nagkasala, posible siyang mapatawan ng death penalty. Pero sa ngayon, wala pang indikasyon na death penalty ang tinutungo ng mga piskal. Sa labas ng korte ngayon, muling binigyang diin ni Los Angeles County District Attorney Nathan Hackman na kwalipikado para sa death penalty ang kasong ito at sinimulan na nila ang proseso para matukoy kung ito nga ang parusang tinitingnan. Titingnan namin ang lahat ng nagpapabigat at nagpapagaan ng mga pangyayari at inimbitahan namin ang abogado ng depensa na magpresenta sa amin parehong nakasulat at pasalita sa isang pagpupulong ng anumang argumento na nais nilang ihain bilang consideration kung itutuloy ba namin o hindi ang death penalty. Kaya tuloy pa ang prosesong iyon. Sa puntong yon, kapag nakuha na namin ang lahat ng impormasyon, dadaan ito sa masusing pagsusuri. Marami sa mga pinakamay karanasang taga-usig sa opisina na eksperto sa parusang kamatayan ang tutulong sa akin suriin ang impormasyong iyon. Alam natin mula sa arraignment nung Lunes na ang abogado ni Reiner, si Deputy Public Defender Kimberly Green, ay naghain ng not guilty plea para kay Reiner. At siya nga pala ay nakaupo sa likod niya na may salamin na naghihiwalay sa kanila. At dapat ding banggitin, gaya ng sinabi ko, na naantala ang arraignment na ito. Isa sa mga dahilan ay ang dating abogado ni Reiner, ang kilalang criminal defense attorney na si Alan Jackson, ay umatras sa kaso noong Enero. Ayon sa kanya, wala sa kontrol nila ng kliyente niya ang mga pangyayari kaya pinalitan na siya ng public defender. By the way, na-interview ko si Alan Jackson sa News Nation show kong Jesse Weber Live. Sa tingin ko, base sa sagot niya, mukhang mental illness ang gagamitin niyang defense kaya posibleng insanity. Maaring may iba pa siyang dahilan. Hindi ko makumpirma dahil hindi niya sinabi at hindi niya dapat sabihin, pero sa mga sagot niya, tila mental health o sanity defense ang ipinapahiwatig niya. Mahalaga ring tandaan na hindi nasuot ni Reiner ang suicide prevention smack sa pagdinig nitong Lunes, nasuot niya nung una siyang humarap noong Disyembre. Bagamat hindi nito lubos na ipinapakita ang kasalukuyang estado ng pag-iisip niya, maaari pa rin itong magpahiwatig ng mga issue sa kaligtasan. Maaaring ibig sabihin nito na naniniwala ang mga tauhan ng kulungan na ligtas na siya sa sarili niya. Pero tandaan, isang bahagi lang ng arraignment nitong Lunes ang nakita mo. Ngayon, nais kong ipatugtog ang buong pagdinig sa korte para makita mo lahat ng nangyari, kabilang ang sandaling nagsalita si Reiner sa hukom. Pakinggan mo ito. Paano mo gustong magpatuloy ngayon? Abogado? Gagawa lang ako ng tala, tinalakay na ng korte ang request para sa media coverage of the record. Ipinag-utos ng korte na bawal ang live streaming, live transmission at pagkuha ng video o larawan sa gallery. Itutuloy na namin ang arraignment ngayon.
Salamat. Sa ngalan ni Ginong Rainer, wini-waive niyo ba ang pagbabasa ng reklamo, abiso ng mga karapatan, kabilang ang sa Armed Forces at Veterans, at naghahain ng plea na not guilty at itinatanggi ang lahat ng espesyal na paratang, dagdag na parusa at kaso ng baril? Opo, sir. Isang plea na hindi guilty ang inihain sa ngalan ni Ginong Rainer. Ang abogado ay humihiling. Ika-29 ng Abril bilang yung... Ika-29 ng Abril 2026 bilang simula ng 30 araw sa kalendaryo. At Gino, maaari ba akong kumuha ng waiver mula sa inyong kliyente? Opo, sir. Ginong Rainer, may karapatan ka sa isang mabilis na paunang pagdinig. Ito ay paunang pagdinig sa loob ng 10 araw ng korte at 60 araw mula arraignment mo ngayon. Naiintindihan mo ba ang pag-waive? Isusuko mo ba ang mga karapatang iyon? Para ang iyong kaso ay maipagpatuloy sa Abril 29, 2026 bilang 0 sa 30 araw ng kalendaryo na may pagkaunawa na ang iyong paunang pagdinig ay maaaring maisagawa sa loob ng 30 araw ng kalendaryo mula Abril 29. At sumasang-ayon ba ang abogado sa waiver na yon? Opo. Napag-alaman ng korte na si Ginong Rainer ay kusang loob at may sapat na kaalaman na nag-waive ng kanyang karapatan sa mabilis na preliminary hearing sa loob ng 10 araw ng korte at 60 araw sa kalendaryo at sumasang-ayon ang kanyang abogado sa waiver na iyon. Pumapayag ang akusado na ang pagdinig sa Abril 29, 2026 ay bilang 0 sa loob ng 30 araw sa kalendaryo. Ang usapin ay itinalaga para sa lahat ng layunin ng Supervising Judge ng Criminal Master Calendar. Ang usapin ay itinalaga para sa lahat ng layunin kay Hukom Samboda sa Departamento 108. Orihinal ng tagapayo. Walang piyansa. Meron pa bang ibang bagay tungkol sa kasong ito? Opo, para sa talaan kagalang-galang na ipasa na ng prosecution sa depensa ang malaking bahagi ng mga ebidensya. Naghihintay pa rin kami ng update kung tapos na ang ulat ng autopsy mula sa medical legal. Pagkatanggap namin, agad namin itong ipapasa mula depensa at iba pang ebidensya o komento. Salamat po. Meron pa po ba para sa inyong kagalang-galang? Tinalakay ko po sa korte ang issue tungkol sa mga natitirang STT. Hinihiling po namin na bawiin na ang mga yon sa ngayon. At ang mga subpina na tinukoy ng depensa ay binabawi na ayon sa utos ng korte. Salamat po. Meron pa ba, Berger? Salamat po. Salamat po. Narito ang mga pangunahing punto mula sa pagdinig. Ang susunod na court date ni Rainer ay sa Abril 29, kung saan magtatakda ang hukom ng petsa para sa kanyang paunang pagdinig. Sa unang pagdinig, titingnan ng korte kung sapat ang ebidensya para ituloy ang kaso. Kaya maaari nating asahan na ilalatag ng mga taga-usig ang lahat o karamihan ng ebidensyang mayroon sila sa kasong ito o mula sa legal na pananaw. Sapat upang patunayan na may probable cause para ituloy ang paglilitis. Hindi pa tiyak kung papayagan ng mga kamera sa pagdinig kaya aabangan din natin yon. Sabi ng taga-usig, naipasa na nila ang karamihan ng discovery sa depensa, ngunit hinihintay pa rin ang sagot ng tanggapan ng koroner ng Los Angeles sa ulat ng autopsy. Ayon sa paunang autopsy na inilabas sa media, nalaman nating homicide ang ikinamatay ni na Rob at Michelle Rainer. Ang sanhi ng kamatayan ay maraming tama ng matalim na bagay. Kaya interesado akong malaman kung anong karagdagang detalye ang ilalabas ng buong pinal na ulat ng autopsy at kung makakatulong ba ito sa panig ng prosekusyon o baka naman may mapakinabangan ng depensa. Pero sasabihin ko rin to sa'yo. Sinabi ng depensa na binawi nila ang ilang subpina pero di malinaw kung sino ang sakop. Kaya mapapaisip kung may pagbabago baka di na nila kailangan ang mga saksi, may info mula sa prosecutor o di natuloy ang isang estratehiya. Di pa tiyak pero pag-uusapan pa natin ito ngayon. Ipakikilala ko ang espesyal na panauhin kaibigan ng sidebar. Matagal ko na rin siyang hindi nakita. Kasama ko ngayon ang kilalang trial attorney, litigator. Siyempre siya ang naging abogado ni Johnny Depp sa sikat na paglilitis. Benshu, salamat sa oras mo. May ikinagulat ka ba? Hindi naman nakakagulat na not guilty ang plea ni Nick Rainer, di ba? Walang nakakagulat. Sa tingin ko isang salita lang ang sinabi niya oo nang nag-plead ng not guilty. Sa tingin ko malamang walang masyadong ikagugulat sa susunod na pagdinig sa preliminary hearing. Nag-set sila ng petsa para sa preliminary hearing. Sige, isa-isahin natin bakit niya isusuko ang karapatang magkaroon ng mabilis na preliminary hearing. Bakit niya gagawin yon? Ang teorya ko dyan ay sa tingin ko naghahanda na sila syempre para gawin ang psychological analysis na kakailanganin para maghain ng insanity plea. Kaya kailangan lang ng kaunting panahon. Sa tingin ko, kailangan talaga ng kaunting panahon. May issue kasi rito, Jesse, tungkol sa resources dahil sa California Slayer Act na nag-aalis sa kanya ng mga ari-arian na dapat ay mamanahin niya mula sa magulang niya.
Dahil sa paratang na pinatay niya ang kanyang mga magulang na wala na ang access niya doon. Kaya syempre wala na rin si Alan Jackson. Oo, napag-usapan ko kanina kung bakit nagbitiw si Alan Jackson dahil sa conflict na hindi niya o ng kliyente niya kontrolado. Marami ang nagtatanong kung resources o pera ang usapan. Pero kahit public defender ang abogado niya, nagkaroon na kami ng episode tungkol dito noon. Isa siyang batikang abogado. Alam mo, madalas hindi maganda tingin ng iba sa public defender's office. Gusto ko sanang itanong, balikan natin yung preliminary hearing kung ano ang itsura niya. Ngayon, kung tatanungin mo ako, sa opinion ko, hindi siya mukhang maayos. At pag tiningnan mo, hindi lang basta mukhang hindi maayos. Kung pinag-uusapan natin ang kaso ng sakit sa pag-iisip at sinusubukang intindihin kung bakit niya nagawang patayin ang kanyang mga magulang ng ganon, ang itsura niya sa korte ngayon, paano nito naaapektuhan ang kaso habang umuusad? Oo, sa tingin ko malaki ang epekto nito. Sa palagay ko, gaya ng alam mo mula sa sarili mong karanasan sa paglilitis, ibig kong sabihin, ang mga hurado ay tititig sa kanya halos buong oras at gagawa sila ng sarili nilang pagsusuri tungkol sa itsura niya. At sa tingin ko, alam mo, palagi naming sinasabi sa aming mga kliyente, tuwing nasa loob ka ng korte, may mga matang nakatingin sa'yo. At sa tingin ko, sa kasamaang palad, mukha talaga siyang isang tao na labis na nababaliw or may matinding problema sa pag-iisip. Sa palagay mo ba magiging mahirap ipagtanggol ang kasong ito, hindi lang legal kundi pati sa pagkuha ng patas na hurado? Sa tingin ko, sa pangkalahatan, naniniwala ang mga korte na kaya nilang makakuha ng patas at walang kinikilingang hurado. Malaki ang tiwala ko tulad mo sa sistema ng hurado. Naniniwala din akong posible ito lalo na kina Reiner. Sobrang kilala at mahal sina Reiner sa Los Angeles at malamang sa buong California at bansa. Naniniwala akong nauunawaan ng mga tao ang issue ng sakit sa pag-iisip at kaya nila itong timbangin ng patas. Gaano kalaki sa tingin mo ang papel ng Hollywood dito? Palaging nababanggit ang party bago pinatay sina Reiner at ang usapang celebrity. Gaano kalaki ang epekto nito? Napakagandang tanong yan. Napakagandang tanong talaga. Sa tingin ko, kahit hindi lantaran, magiging bahagi pa rin ito. Sa tingin ko, interesante ring makita kung anong desisyon ng piskal tungkol sa parusang kamatayan. Alam mo, 2 dekada na mula nang may binitay sa California. Sa tingin ko, huling beses ito noong Enero 2006 at lahat tayo ay naniniwala na walang sino man ang dapat na mas mataas o mas mababa sa batas. At sa tingin ko, maraming katanungan ang lilitaw kung pagkatapos ng mahabang panahon, hihilingin ng California ng parusang kamatayan dito. Magbubukas ito ng tanong kung ginagawa mo ito dahil sikat at minamahal ang mga biktima. Oo, maganda ang punto mo. Ano sa tingin mo ang gagawin nila lalo na ang mga piskal? Pinag-usapan nila ang pagsisimula ng proseso at binigyang diin na maaari itong magresulta sa parusang kamatayan. Sa tingin mo ba itutuloy nila ang parusang kamatayan? Binibigyang diin nila ang special circumstances ng maraming pagpatay at paggamit ng kutsilyo. Nakakatakot talaga ito. Alam mo, sa tingin ko hindi nila itutuloy. At sa palagay ko marahil dahil sa dahilan na talagang magbubukas ito ng tanong. Sa palagay ko, posibleng malakas ang reaction doon. May gobernador ka pang posibleng tumakbong presidente. Sa tingin ko lahat ng yan sa kasamaang palad ay maaring magkaroon ng papel o paniniwalaan ng mga tao na nagkaroon ito ng papel kahit na totoo man o hindi. Sa tingin ko, hula ko lang naman hindi nila ipapataw ang parusang kamatayan. Balikan ko yung ideya ng preliminary hearing. Tinalikuran niya ang mabilis na proseso. Hindi pa natin alam lahat ng ebidensya laban sa kanya, gaya ng surveillance footage. Pinag-uusapan nila yung pag-check-in niya sa Santa Monica Hotel at kung ano raw ang natagpuan doon. Gaano kadami ang ebidensyang ilalantad ng mga piskal sa preliminary hearing? Hindi naman lahat, tama? Sapat lang para patunayan ang probable cause. Sa tingin mo gaano karami ang ipapakita nila? Sa tingin ko magtatago pa rin sila ng ilang bagay, Jesse, kasi alam mo naman, ang kailangan lang nila ay magpakita ng sapat na ebidensya para mapatunayan na dapat umusad ang kaso. At sa tingin ko meron na sila nun. Kaya sa tingin ko magiging maingat sila dito, lalo na kung nagkakamali ako at itutulak nila ang death penalty, baka may mga bagay silang itatago muna para sa susunod. Ramdam mo na ba kung saan papunta ang depensa o hindi pa? Ano bang natutunan natin? Sabi nila may mga subpina na binabawi. Hindi nila sinabi na hindi siya guilty dahil sa pagkabaliw. Yan ang isang bagay na sa tingin ko ay pinaghihinalaan ng maraming tao. 2 paraan para tingnan yan, di ba? Insanity, not guilty by reason of insanity. Sabihin na nating hindi mo naunawaan ang mali sa ginawa mo. Hindi mo alam na mali sa batas o sa moralidad ang ginagawa mo. Tama? O kaya ay depensa gamit ang mental na kalusugan. Kung first degree murder ang usapan,
May mental illness na nag-aalis ng elemento ng pagpaplano. Sa tingin mo ba dun sila patungo? Oo, sa tingin ko. At palagay ko hinihintay nilang matapos yon at maaaring makaapekto rin yon, alam mo, sa decision kung itutuloy ba ang death penalty. Maaring gamitin yon ng DA na palusot para sabihing hindi itutuloy ang death penalty dahil may mental defect na malinaw namang meron. At sa tingin ko, maganda ang punto mo kanina tungkol sa court-appointed counsel. Magaling siya. Ang kawalan niya kay Alan Jackson ay hindi nangangahulugang wala siyang mahusay na depensa. Para sa akin, matalino siyang hindi agad inilabas ang lahat ng barahan niya. Sa tingin ko, wala tayong masyadong natutunan sa kanya ngayon. Sa tingin mo ba magiging matagumpay o posibleng matagumpay ang depensang yon? At alam kong hindi mo alam lahat ng ebidensya sa kaso o lahat ng mga salik. Pero pinag-uusapan natin ang isang tao na ayon sa ulat ay may schizophrenia, nagkaroon ng problema sa paggamit ng droga, at sinasabing may mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. May ulat din na binago or inadjust yung mga gamot niya bago nangyari ang mga pagpatay. At hindi ko alam ang eksaktong mga pangyayari tungkol doon, pero iniisip ko kung ito ay isa sa mga bagay na titingnan at baka matagumpay na magamit ng isang abogado ng depensa. Jesse, tingin ko makakatulong ito sa pagpapagaan ng parusa. Halimbawa, kung ipipilit nila ang parusang kamatayan, baka magdulot ito na hindi piliin ng hurado ang pinakamabigat na parusa. Kaya hindi ko iniisip na makakalusot siya dito. Sa tingin ko maraming hurado ang hindi talaga naniniwala na ang psikolohiya ay kasing eksakto ng ibang agham. Kaya sa tingin ko tama man o mali iyon, hindi ko alam. Pero hindi ko iniisip na makakalusot siya ng tuluyan. Sa tingin ko gugugulin niya ang natitirang buhay niya sa kulungan. Malaking pressure maglitis ng ganitong kaso, pati na ang mga piskal at abogadong depensa. Ramdam ang bigat, parang lahat nakatingin sa'yo. Oo, sa tingin ko pareho silang nasa matinding pressure. Siguro mas lalo na ang piskal kasi hinatulan na ng publiko si Reiner sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa tingin ko, inaasahan ng publiko na guilty ang hatol kaya parang walang mawawala sa abogado ni Reiner dahil expected na matalo siya sa kasong ito. Hindi ko talaga alam, nasa simula pa lang tayo. Gusto kong makita kung anong mangyayari. Gusto rin kitang tanungin dahil sa dami ng pressure sa paglilitis kay Johnny Depp at Amber Heard. Kaya maganda na marinig ang pananaw mo tungkol dito. Ben, maraming salamat sa oras mo. Lagi kaming nagpapasalamat sa'yo. Salamat. Salamat sa invitation kahit kailan. Yan lang muna mula sa Sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC pati na ang aming mga episode. Sundan nyo ako sa X, Instagram at Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes, Biyernes, 11 PM Eastern hanggang sa susunod mga kaibigan.